was I and wandering. The first, second, and third stanza, kantayin natin ito, intindihin niyo yung message niya, no? Sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin, ito yung huwag natin kakalimutan. Attributes ng Diyos, sino siya? Banal, pantay, isang mapagmahal na Diyos, mabuti, mapagbigay ng awa at grasya. Kantayin natin ng first stanza. Sing. A pilgrim was I and a wandering. In the cold night of sin I did roam. When Jesus, the kind shepherd, found me, and now I am on. Amen. On the chorus now. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Sabi sa second verse, pansinin nyo to, He restored my soul and I'm weary. He giveth me strength day by day. He leads me beside the still waters. He guards me each step of the way. May napansin ba kayo dyan na may hinintay ang Diyos na kailangan natin gawin o kailangan natin patunayan? Wala. Itong pagkakaiba doon sa mga relihiyon na nakabase sa gawa, may kailangan silang patunayan sa Diyos. Pero nakita natin sa verse, inaalagaan ng Diyos sa Kanya. Siya mismo ang nagre-restore. Pag sila ay nanghina, sila ay bumabagsak, ang Diyos ang nagbabalik sa kanila. Ang Diyos ang nagpapaalala sa kanila, nagbibigay ng lakas, nililid sila doon sa safe na daanan at ginagard ang kanilang step each of the way. Mga kaibigan at mga kapatid, yan ang goodness and mercy ng Diyos. So, na second sasano, kantayin natin. He restored my soul and I'm weary. He giveth me strength day by day. Amen. He leads me beside the still waters. He guards me each step. Amen. That's our God. Sabi sa chorus, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ulitin-ulit ito na truth to bago tayo pumunta sa third stanza. Kasi ang yaman itong kantang ito. Hindi dyan sabing ibibigay sa atin ay happiness and joy shall follow me all the days of my life. Hindi. Ano ang sabi dyan? Yung goodness ng Diyos, yung mercy ng Diyos, ang siguradong kasama natin. Gets natin? Kasi yung third verse, papakita sa atin, nadadaan tayo sa mga pinakamadilim na parte ng buhay natin. Pero ang goodness at mercy ng Diyos, hindi mawawala. Yun ang ating panatag. Doon tayo nakayakap. Hindi dahil yung church, hindi dahil kung sinong tao, kundi dahil sa Diyos na may goodness at mercy sa atin. Tingnan natin yung third verse, kantahin natin habang iniintindi natin yung lyrics. So third stanza now. When I walk through the dark lonesome. Tingnan nyo to. My Savior will walk. Amen. Amen. Glory to God. And safely His great hand will lead me to the mansions His. Amen. And that will be in the end. Surely goodness and mercy
goodness and mercy, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Amen. Ito po ay hindi response sa atin. Ito ay binigay ng Diyos dahil ganun talaga siya. Siya ay isang mabuti at maawaing Diyos. Nakuha po natin? And that's our God. So, tawagin po natin si Pastor para sa ating message ngayong hapon. And get your Bibles para sa ating pag-aaral. Pastor, please. Okay, thank you. Kala ko pumasok. Andito si ano. Amen. Purihin ang Diyos. Yung pong awitin na surely, nasa Psalms 23 at yung ating door nung Sunday ng hapon, pinapakita na minsan kasi talaga natatakot tayo. Minsan talaga may nangyayaring hindi natin gusto. Pero yung palang ano na yon, yung goodness na yon, yun yung masakit sa atin. Pero sa goodness ng Diyos, nababaliktad yon. Yung pinadadaan tayo doon sa apoy na yon para pala tayo maging pure, maging maayos, maging malinis. At may kinalaman po yan sa lesson ngayong gabi sapagkat nandoon na po tayo sa verse 12. Okay? Surely, yung surely na yun. Minsan nagdududa tayo yung pananampalataya natin, nagwe-wave. Dahil pag tumatama sa atin yung mga wave ng problema, nadadala tayo para tayong mga nagdududa. Pero yung goodness na yon, samahan mo palang mercy. Yung palang mercy, yun yung kahabagan. Doon sa nangyari sa'yo, binabaliktad ng Diyos yun yung mercy niya. Nagiging siyang good. Kaya surely goodness and mercy. Ano po? Napakaganda ng ginamit niyan. At meron niya sa 23, na-discuss natin ng ilang Sunday yan. Hindi ko lang alam kung na-absorb nating lahat. Okay? Sa ating pong pagtutuloy ng ating lesson, Psalms 33, at doon pa rin po tayo sa verse 12 hanggang verse 21 yata. Okay? Tama. O 22. Psalms 33, at magsisimula na tayo sa 12 kasi natapos na natin yan. Yung Psalms 33, from verse 1 to 11, ano yung naalala nyo? Ano ang dapat bago sa atin? Kung naalala nyo pa. 1 to 11. Ano ang dapat sabi ni David, sinulat niya ng psalmist na si David, a new song, okay? Or a new worship, a new worthy of praise sa Panginoon. Tayo po tayo, basahin natin ang chapter 33, mula na po ng verse 12 sa ating mga Bible. Okay? Tapos na tayo doon sa 11, that the counsel of the Lord standeth forever. Ano po? Verse 12 na po. Okay? Nandiyan na po ba? Psalms 33, verse 12 to 22. Sabay-sabay po. Verse 12, blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom hath chosen for his own inheritance. The Lord looketh from heaven, he beholdeth all the sons of men. From the place of his habitation, he looked upon all the inhabitants of the earth. So wala pong lingid. Verse 15, he fashioned their hearts alike, he considered all their works. There is no king save by the multitude of an host. A mighty man is not delivered by much strength. O may ibig sabihin ng Panginoon, ipagkasulat ni David dyan. Ano po? Verse 17, an horse is a vain thing for safety, neither shall be delivered any by the great strength. Behold, the eye of the Lord is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy. Ayun ang kinanta natin kanina. Surely goodness and mercy. Verse 19, to deliver their soul from death and to keep them alive in famine. Grabe ang pag-alaga ng Diyos. Ano? 20, our soul waited for the Lord. He is our shield. 21, for our heart shall rejoice in Him because we have trusted in His holy name. Nagtiwala lang tayo, wala mo tayong ginawa. Di ba? Verse 22, let thy mercy, O Lord, be upon us according as we hope in thee. Surely goodness, mercy ay nandoon po lahat sa ating inawit kanina. Napakabuti ng Diyos. Pagmamagatan natin pag-aawasap ngayong gabi, from verse 12, kunin natin yung dito na tayo po ba ay
May dapat ba tayong gawin at pasalamatan ng Diyos sa mga bagay na ito? The people of His chosen. Ano po, tayo po ay manalangin sa gabing ito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po na mayroon po kayong bansa na pinili ang bayan ng Israel. Pero salamat, Panginoon, na minsan nagkamali sila, nagkulang sila, at double-sided ang kanilang pananampalataya. Kaya ibinaling ninyo ang inyong paningin sa amin na mga hintil, na kahit kami ay karumal-dumal sa iyong mga mata, katulad ng bayang Israel, isa kami sa iyong tinawag. Maliban na kami tinawag, kami ay iyong pinili. At nandun po, Panginoon, sa Biblia kung paano ang ginawa mo. At mapapatunayan namin yan sa pamagitan ng salita, hindi sa pamagitan ng katang-isip, hindi sa pamagitan ng hula-hula ng mga sinamang magagaling na preacher. Salamat, Panginoon, sa iyong mercy, sa iyong pag-ibig, sa iyong kahabagan, sa iyong pagpapala, na ang kasiguruhan ng aming pananampalataya dahil kami nasa iyo. Salamat, Panginoon. Subalit, minsan ay nakakalimutan namin na dahil kami ay nasa iyo, dapat ginagawa namin ang nais niyo sa aming mga buhay. Gawin mo po ang simbahan ito, Panginoon, ng mga mauhaw sa kaluluwang napapahamak, maging mga soul winner, mga giver at mga faithful sa lugar na ito. Maraming salamat po. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sa muli ay pamakatan natin itong blessed tayo, sapagkat nandun po sa verse 12 na tayo ba ay bayan ng Diyos o bansa ng Diyos, na tayo ay nakakasunod ng kanyang inanais sa atin o sinasabi. Sabi ng verse 12, okay, blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom He hath chosen from His own inheritance. Doon natin kinuha yung title. At dito si David madalas, ang salmistang si David nagsulat ng Psalms, at ang mga choir doon, sila Asaph at ang iba pa, sila Moses, nagsulat din po nila ng Psalms, ay dito ay madalas ang pagkasulat ni David, nababanggit sa madalas dito ay tatlo. Blessed is the man, sabi ng Psalms chapter 1, and then ang iba pa, nagsulat siya, blessed is the family. Po, kasi yun din po ang ginaya ng kanyang anak na si Solomon, ay lagi niyang sinusulat, my son. Po. Hindi yung biskwit, my son, yung anak niya. Po, kaya tinutuko niya sa ating mga next generation na tayo ay mga anak ng Diyos dahil doon sa pagkapili ng bayan ng Israel ay nailagay tayo, naikabit tayo doon, na tayo pang inheritance niya sa pamamagitan ng adoption. Ano po? Legally adopted tayo ng Panginoon nung nagkaroon po ng pagkakasala mga Israelita sa Kanya. Sa verse 12, kung ating titingnan maigi, ang parang tinutukoy dito ngayon ay blessed is the nation. So ang nation composed of people, composed of men, composed of family, kaya siya naging bansa. At dito po ay ang Diyos ba nagpapala o nagbibless sa isang bansa? Siyempre, yes ang sagot. Bakit? Ang sabi niya rito sa verse 12, blessed is the nation, mapala ng isang bansa na ang kanilang Panginoon ay ang Diyos. Ano po? At ang mga tao rito na kanyang mga pinili. So bayan ng Israel agad ang tinutumbok dito. Pero mapala din po ang bansa natin, sapagkat dahil tayo po ay mga asin, ay matagal itong mabulok, at dahil po tayo po nandito ang ilaw at asin, hindi pa sila nagkakatama-tama, nagkakagulo. Okay? At ayon sa mga nanonood sa paligid, ay doon sa aking nilagay sa aming isang wall, ay ang mga bansa, magtatry na naman sila na kontrolin. Ano po, pagkatapos na magkontrol nila sa pamagitan ng pagpapa-injection, yung COVID-19, ay susubukan na naman ng mga panibago, at ito na po yung gera para hindi na grabe, magkakasundo sila. O kaysa magsakupan o mag-agawan, ay kukontrol nila lang isang government. So na pinag-uusapan na po, at marami ng mga diyan nakikisama. Now, pagdating doon sa bansang ito, sa tingin natin, blessed pa kaya sila? Mga kapatid, pag sabi ng Matthew at ang prophecy, pag inalis na ang mga anak ng Diyos sa lupa, pag inalis ng asin at ang ilaw, siyempre magkakaroon ng chaos. Ano po? At ang sabi ng Biblia, sabihin pa man natin na yan man ay pre o post, ang nakalagay sa Bible doon, basta kukunin tayo. Wala namang masama doon. Kung mag-post man yan o mag-pre, ay ang mahalaga kukunin tayo ng Diyos at babalik siya. At napatunayan ng Diyos na bumalik siya, ay dito, ang isang bansa na hindi talaga sa kanya naniwala. At ang sabi pa nga ng Matthew 24, pinalibutan ng kanyang piling bayan, ay
kanya itong kaaway, sabi ng Panginoon. Kaya dito po ay kung mapansin natin sa at verse 12, ang sabi ng pagkasulat ni Haring David, mapalad ang bansang ito na ang Diyos nila ay ang Panginoon. Pag sinabing Lord, dito ay Jehovah, okay? And the people from whom He had chosen for His own inheritance. So three things na titingnan natin dito. Una po dito ay from verse 12 hanggang verse 13 ay may pinanggit dyan ang verse 12, okay? Whom He had chosen for His inheritance. Kanya itong pinili para sa kanyang mana. Ano po? Bakit kaya kailangan magmana ni Jesus? Di ba? Ito yung kanyang pinagpagalan, ito yung kanyang pinagsakripisyuhan, ito yung kanyang binili ng kanyang mahal na dugo. Kapatid, sakripisyong malaki ng Panginoon. Kaya dito po sa verse 1, di natin ito malalahat makukuha sa verse 12. Ang kinuha ko lang dyan na mga word ay yung tinatawag na chosen. Po sabi dyan, blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom He hath chosen. So, isa-isayin natin itong mga chosen na ito dito. So, kung binanggit ng writer na si David dito na yung taong ito ay kanyang sariling mana, kanyang sariling bayan ito, anumang bayan yan, nasa Panginoon po ang nakakaalam niyan sapagkat siya nagpili niyan, bago pa yan naging tao, nasa isip na niya yan. So dito, tayo ba bilang mga adopted ng Israel o ng bayan ng Diyos, ano po, are we a kind of person na tayo yung magagamit niya? Are you a kind of person that God can use? Pwede ba tayong gamitin ng Diyos bilang adopted, bilang anak niya? Kasi legally po ito. Kapag sinabing adopted, legal yan eh. Kahit sa ibang bansa, kahit sa atin, pag sinabing adopted, yan ay legal. Pero pag sinabi mong inaalagaan lang namin, hindi yan legal kasi inaalagaan mo lang. Pero pag may papers yan, adopted mo talaga yan. Pag sinabing adopted, yan po ay may papel. Okay? So, gusto ng Diyos maging tayong blessing sa bansa na ating kinalalagyan, sa ating pinagmulan. Ano po? Ang gusto ng Diyos, may magawa tayo sa ating bansa. Ano kaya yon? Okay, ang isang mananampalataya, ang isang believer, nung tayo po ay tinawag ng Diyos, tayo wala naman pong kwenta, tayo mga tae ng kalabaw, ang sabi ng Biblia, tayo uod sa mata ng Diyos, tayo'y basahan na punong-puno ng grasa, ng dumi. Ano po? At tayo tinawag ng Diyos kay Kristo before the foundation of the world. Kung naalala nyo, Ephesians 1:4 yun, at mamaya ulitin ko yung verse na yan. Okay? Tayo po ay mana o kanyang mamanahin ni Kristo sa kanyang pagbalik sa kanyang Ama sapagkat tayo po ay kanyang mga inirang na kanyang mga tao. Okay? So dito, ang Diyos, sabi ng verse 12, papunta ng verse 13, ang Diyos ay tumitingin sa baba, sa lupa, with favor and grace. Ayun sa inawit natin kanina ng surely goodness and mercy. Okay? Grace, yung grasya ng Diyos, yung kahabagan niya ang siyang nagtulak sa Panginoon para tayo po ay magkaroon ng kahabagan sa kanyang biyaya. Okay? Ang Biblia nagsabi nito that ang Diyos ay gusto niya na tayo po ay maging tamang citizen ng langit. Na dito pa lamang sa lupa, dapat alam na natin kung ano ang ating trabaho bilang tayo ay mga adopted ng Diyos, bilang mga Gentile na tayo po ay nakakilala sa Panginoon bilang tagapagligtas. Tayo ay mga citizen na, tayo ay mga tagalangit na. Ang problema lang, may mga Kristiyano na gusto nila manatili na sa lupa, nagpapaganda ng negosyo, nagpapaganda ng bahay, bumibili ng mga ari-arian. Hindi naman masama yon kung tama pa rin ang kanyang pananaw, ng kanyang pananaw na katuon sa kalangitan at hindi sa mga material na bagay. Kaya nga minsan may mga nakakatuwa naman, mga kapatiran tayo mayayaman na kahit sila ay sobrang yaman na nakatuon ang kanilang monetary o ang kanilang kakayahan doon sa mga paggawa, pagsulong ng mga gawain, sa mission, sa kung anong mga project na simbahan, ginagawa nila ito. Okay? So yan po ang right kind of citizen na siya po ay sumusunod sa alituntunin, sa mga batas ng kanilang bansa. The same with God's people, tayo po bilang mga anak ng Diyos, hindi lang po tayo ay sumusunod sa gobyerno. Kaya nga yung mga tanong na lumalabas, paano yung pag pinagilan na tayo, pastor, na mag-preach? Ayun po tayo, ang hindi na tayo sasangayon doon sapagkat ang sabi ng Biblia, sundin natin sila dahil sila ay mga gobyerno sa atin, gobyerno sa atin. Pero kapag sila ay pinatigil na tayo sa pagpipreach at pag-aaral ng Biblia, doon na po tayo kukontra. O hindi na po pwede dyan. Naalala nyo po yung tatlong magkakaibigan, si Shadrach,
Meshach at Abednego. Nagpatayo yung hari, di ba? O sige, patayo ko dyan ng rebulto ko. Pag ganitong oras, pag tumunog yung kalimbang o anumang mga music instrument doon sa harian, pag narinig nyo, luluhod kayo doon sa aking rebulto. Sabi nung tatlong magkaibigan, mahal na hari, hindi na po na namin kailangan i-memorize pa yan. Alam niyo na yan eh. Hindi kami sasamba sa Diyos-Diyosan na ginawa nyo o kaya rebulto. Ngayon, mahal na hari, sabi ng tatlong ito, kung sakali hindi kami tulungan ng Panginoon namin, hindi pa rin kami susunod yan. Kaya ito po ay pinakita dito na tamang citizen ng langit ang tatlong yon. Old Testament people yon. And how much more sa New Testament na mismo yung ipinangako ng Old Testament na Savior sa New Testament nakita na nabasa natin sa Bible at hindi natin ito gagawin para sa Kanya, nakakahiya naman sa ating Panginoong Kristo. Sapagkat pag binanggit sa Biblia, lalo po sa Psalms na God's people, ay dito po ibig sabihin, we are a peculiar treasure. Special na treasure tayo. Paano ko po nabanggit? Magmula sa Old Testament sa Exodus 19 verse 5, pakilabas yan sa ating screen. Okay? Kung bakit tayo tinawag na peculiar people o treasure, ito po ay dahil sa Israel. Pero nga ang Israel po ay nagkulang at nagkasala sa Panginoon, ibinaling ng Panginoon ang mata sa ating mga Gentile at naging adopted. So therefore, pag sinabi ng Biblia ang adopted, this is legally, legal po ito at wala po dito makakakontra. Exodus 19 verse 5, ang sabi doon, okay, kaya ngayon kung tunay ang inyong susundin ang aking tinig. Alin po ang tinig ng Diyos sa panahon natin? Nung araw, nagpapakita kay Moses ang Panginoon. Okay? Kay Elijah, kay Elisha. Okay? Pero pagdating dito, pati sa New Testament, okay? Sabi dito, kung susundin natin ang tinig at tutuparin ang aking tipan, sino ba ang tipan ng Diyos? Alin ba ang tipan ng Diyos? Alin ba ang kanyang kasunduan sa atin sa New Testament? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang masamang, nakakalulos, nakakalungkot na balita. Ang pinaka nasa likuran. Ang inuuna natin, yung gusto natin, kung anong papanoorin natin, kung anong text natin, yun ang nauna sa atin. Pero ang nahuhuli sa lahat ay yung sundin. Kung sabi niya, kung tutuparin ang ating tipan, ang ating kasunduan. Ang sabi ba ng kasunduan natin sa John 3:16? Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man, kasunduan yun eh. Upang ang sino man, ay kung hindi ka makipagkasundo doon, hindi ka man makakaroon ng kaligtasan doon, sapagkat unang-una, lalo kung hindi ka pa binuhay ng Espiritu Santo. Yung mga lumilitaw na nga nagtuturo na, kung ano-ano tinuturo dyan sa eleksyon ng Panginoon na nauna kong, grabe ang katalino nila na hindi man uubra. Dito mamaya malalaman nyo yan, kasi minsan ay mga tao, nakadepende sa kanyang galing, talino at lakas. Mamaya, dinaanan, nabasa natin yan doon sa verse, 17 yata, okay? Na yung dahil sa lakas ng kanilang puwersa, ng kanilang talino, ang galing nila, akala nila, mapiproceed nila ang Diyos, mauna nila ang Diyos, hindi po nila kaya yon. At dito, sabi dyan, na kung tunay yung susundin, kung tunay, kung sincere ka sa ating pagsunod sa sinasabi ng Bible, yung pananampalataya lang kanila sa inawit natin, di ba? Sabi nga ni David kanina habang nakapakanta, wala naman tayong ginawa, di ba? Doon sa grace of God, ang Panginoon nagdala sa atin doon sa greener pasture. Kung bakit nagtatamasa ka ngayon ng ganito, dahil ang Diyos nagdala sa atin doon. Kung bakit nagkaganito tayo ngayon, ang Diyos nagdala sa atin dito, wala tayong dapat ipagmalaki na dahil sa kagawa natin, hindi po. Okay, sabi dito na ang kasunduan tayo sa atin at ang Panginoon na tayo po ay kanyang special na treasure. Tayo po ay kanyang mamahaling hiyas o ano pa man ang tingin ng Panginoon. Basta ang sabi dyan ay treasure o kayamanan. Okay? Kaya dito po ay kung susundin natin ang sinasabi ng Biblia. Well, pagdating doon sa may mga pinagdadaanan tayong problema, mabigat, malaki. Nagbabari yung ating pananampalataya, lumiliit. Minsan may mga inawit tayo kanina, di ba? Na kahit maliit ang ating pananampalataya, dahil pananampalataya iyon, di ba? Ang ilaw, bilang ikaw ilaw ka, kahit isang palito ng pusporo, isindi mo yan, napakaliit yan sa napakalaking bansa. Pero tingnan mo, pag talagang total darkness, pag talagang sobrang dilim, ikaskas mo yung palito ng pusporo, ay ang liwanag niyan sa total darkness. Now, kung ang pananampalatayan maliit,
Mananampalataya pa rin yun sa Panginoon. Ang nakakatakot dun, wala ka. As in, totally no faith at all. Yun po ang nakakatakot. So dito pang sabi niya, kung sincere tayo sa ating kasunduan sa Panginoon, tinanggap kita bilang Panginoon ko, naniniwala kayo, tapat kayo sa amin, sapagkat ang sabi ng Panginoon, if He is faithful, hindi natin kayang tumbasan ang faithfulness ng Diyos sa atin, na nung siya po'y papunta ng krus, mga kapatid, tandaan ninyo, di ba? Si Satanas gusto siyang patayin sa kamay niya. Pero naging faithful ang Panginoon dahil kung isang kumpas siya, sabi niya, Satanas, gawin kitang, kalabaw, sige. Pero hindi niya yung ginawa. Sapagkat ang Diyos ay faithful sa kanyang pangako na doon sa krus, tayo po ay tutubusin, sapagkat tayo ay kanyang special na treasure, peculiar na treasure ng Diyos, sapagkat ito ang kanyang dinaanan na pagdurusa doon sa krus para makuha niya ang kanyang mana. Ano po? Yung pong kasunduan nila ng kanyang Ama, ang Panginoong Diyos nating si Jehovah o si Yahweh. Ano po? Ito ay tayo'y sa Deuteronomy 4:2, tayo po ay pinili na mismo ng Diyos. Tingnan po natin sa Deuteronomy 14:2 na doon ay tayo ay isang banal na tao niya. Deuteronomy 14:2. Pero pastor, Old Testament yan. Okay? Ito na nga, tingnan po natin maigi. Okay? 14:2. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan ng Panginoon mong Diyos, at ikaw ay pinilang Panginoon upang maging bayan sa kanyang sarili pag-aari, mula sa lahat ng mga bayan, mula sa lahat ng lupa. New Testament na tayo. Okay? Pag sinabing tinanggap mo si Kristo, Kristiyano ka, ang tawag sa iyo ay Christian. Si Christ nasa iyo. So therefore, ano ka ng Diyos? Di ba? Tayo po, ang sabi ng Deuteronomy sa Old Testament, ito po ay banal na tao ng Diyos. Tayo pala sa New Testament, hindi. Samantalang yung holiness, yung si Kristo ang nag-substitute sa atin, yung siya po ang nagpalit na dapat tayo sa krus, si Kristo ang pumunta roon, at yung kabanalan niya nung siya'y mamatay, napunta sa atin. Kaya tinawag tayong mga saints. So dito po ay medyo, ang iba dyan hindi nila gustong unawain yan, dahil talaga wala man silang pangunawa, but the saints of God, from Old Testament to New Testament, the same grace ng kaligtasan. Bakit po? Nabanggit ko na yata ito nung last Sunday, kahit sa iba't Adan, grasya ng Diyos kung bakit sila nagkaroon ng pagtatakip sa kanyang kasalanan, di ba? Bakit? Si Adan ba naghanap nung tupa? Si Eva ba tumulong sa pagbalat noon? Hindi. Lahat yun gawa ng Diyos, that all grace of God. Kahabagan lang lahat yun eh. At ngayon po, ganun din naman ang nangyayari sa atin. Only by the grace of God, tayo nakakilala at naligtas. Kaya dito, ay tinawag tayong mga banal na tao ng Diyos. Okay? So, yun po yung God's people. Ano naman yung tinatawag na the called or the chosen one? Sino naman ito? Old Testament pa rin ba? At tayo? Pagkaparehas? So, kahit naman po sa Old Testament, ganun pa rin pagkatawag sa kanila. Okay? Pero sa New Testament po, gagamitin ko mga text. Tayo ay tinawag bilang the chosen one. Paano po? 1 Corinthians 1:26, sasabi doon, we are called. Okay, tayo tinawag. Tingnan niyo po, 1:26 ng 1 Corinthians, sapagkat tingnan ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid. Di ba? Sino nagsusulat po dyan? O sinong writer dyan? Sino kinakausap dyan? Sabi mga kapatid, kung tinatawag tayong mga kapatid sa New Testament, tayo ay bunga ng grasya, ng biyaya, ng kaligtasan, so you are to be called brother, sister, sabi dyan mga kapatid, okay? How that many wise men after the flesh, okay? Ay sa pamatay na tao, hindi marami ang nakapangyarihan, kundi hindi marami ang isinilang na marangal. Yan po ang pagkasabi dyan. Kundi yung mga tinawag na ito, minsan ito yung tingin nila napakababa. Di ba yung kanyang kapangyarihan, sabi ng Timoteo yata yun, iniwan niya ang pagkadiyos, naging siyang dukha sa mata ng marami, upang tayo ay yumaman sa pamamagitan ni Kristo. So yun po ay isang pagpapakita na tayo ay mga mana o kaya dalang mana niya sa kanyang Ama. Ano po? We are called, 1 Corinthians 1:26. Lalo na yung Ephesians 1:4. Siguro, sa ulado nyo naman to, katulad ng ako'y bata pa, sinaulo ko ito eh. Kasi ito yung paborito kong verse. We are chosen before the foundation of the world. Wala pa nga yung si Eva, wala pa nga yung lupa eh. Before the foundation. Paano naman yung sinasabi nila? Ngayon lang sila nagkaroon ng decision para magtanggapin ng Panginoon.
Hindi nga sila naniniwala na tayo ay binuhay sa spiritual, patay tayo spiritual dahil nung nagawa ng first Adam. May mga marurunong dyan sa nagtuturo dyan sa YouTube na hindi nila alam ang ginagawa nila. Okay? So dito po ay maliban na Ephesians 1:4. Pakilabas nga Ephesians 1:4. Ephesians 1:4, pakilabas. Okay? Diba? According as He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be. Tama po yung kanila. Na ang nakalagay doon, tayo tinawag na mga banal, Deuteronomy 14:2. So, paano natin ipagbabanggain, di ba? Pag-aralan mo Old Testament, New Testament, paano sila naligtas? Grace. Grace din tayo. Puro tayo biyaya lang ng Diyos. At pag pinagkita mo ang dalawa, pag pinagtapat mo ito, na tayo po ay mga banal, di ba sabi dito, that, yan, di ba? Holy people, pagdating doon sa Ephesians 1:4, to be holy. So therefore, nagpaparallel itong parehas po ito ang sabi ng Biblia. Kaya napakapalad natin, sabi ng verse 12, ulit, balikan natin, blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom He hath chosen for His own inheritance. May sinabi pa siya doon sa Chronicles, di ba? If my people who are called by my name shall humble. Kaya lang ang problema ngayon, wala nang humbleness eh. Ang gulo na talaga sa Pilipinas. Kahit yung kayang people kong judge, nagsasalita. Ang gulo-gulo na talaga. Okay? At dito ay ipag-pray natin ang ating bansa. Yun po ang ating duty. Yun ang ating magagawa sa ating bansa. So, dito po sa point natin na number 1, we are chosen people whom He hath called, He hath chosen, for His inheritance. Para sa Kanya ito. Wala tayong question dito. Kung sino man ang tawagin niya, wala tayong magagawa. Pwede ba natin, Lord, wag mong tawagin to, kaaway ko to, hindi po pwede. For His own pleasure. Yun po ang sinasabi ng Biblia. Kaya dito po ay, tayo ay tinawag na banal, sabi diyan, and called chosen ones, at pagkatapos, James 2:5, tayo po ay pinili na mga, minsan, wag naman nating ganun i-down ang ating mga sarili kasi sapagkat kalooban ng Diyos yun eh. James 2:5, tingnan natin. Sabi diyan, makinig kayo mga kong mga kapatid. Again, ang tawag na naman ng writer na si James, mga kapatid. Okay, so therefore, kasama tayo. Hindi ba pinili ng Diyos ang mga lukha sa libang ito upang maging mayaman sa pananampalataya? Huwag natin pakialaman yung mga may pananampalataya sila nung una, ang sigla, ang gagaling, ang tatalas, ang gagaling. Ang daming nadadala. Bakit nung nagkaroon po sila ng mga problema na wala, tinalikuran ng Diyos? Magdududa ka pa rin doon. Ang sabi ng Biblia, minsan lang silang naliwanagan. Minsan silang nag-serve sa Panginoon 50 years. Pero dahil hindi po talaga sila mga pinili ng Diyos at tinawag ng Diyos, aalis yan eh. Ang sabi nga nito, paborito ito ng ating kapatid, kaya sila umalis kasi hindi sila katulad natin. Sabi ng John chapter 10, kaya hindi kayo naniwala sapagkat hindi kayo isa sa mga tupa. Huwag na natin pilitin. Ang liwa-liwanag, message sa Old Testament, tinawag niyang chosen people, chosen nation. Pastor, hindi nga tayo Hudyo. Yes, hindi nga tayo, pero we are legally adopted by faith. Ang sabi ng Biblia. Okay? So dito ay pinapakita dito that the Lord choose the poor in the rich in faith. Panghuli, 1 Peter 2:10. Okay? Tayo po ay mga bagong tao na nagkaroon lang, nakatanggap lang, kinahabagan lang ng mercy. 1 Peter 2 verse 10. Okay? Sabi diyan, nakaraan, kung panahon, hindi tayo bayan ng Diyos kasi mga tayo, mga Gentile eh. Pero mabuti na lang nagkaroon ng Diyos ng isang sisidlan papunta ng mga Gentile. Sino po yon? Yung nangangabayo na biglang nagkaroon ng liwanag at nabulag siya. Sino ito? Sisidlan niya ito. Si Apostol Pablo. Killer baga ito, di ba? Asa ang kabanalan nitong taong ito? Killer siya ng mga nagbabible. Pero nung kinilala siya ng Diyos at pinakilala niya ang sarili ng Diyos sa kanya, sabi niya, sino ka Panginoon? Hindi pa man siya nakakakilala, wala pang nag-witness sa kanya. Kaya ito po ang minsan ay, huwag natin katakutan. Pag gusto niyo magsalita sa isang tao na gusto niyo ipalkala ng Panginoon, mamaya, yan po ay tinawag ng Diyos, gagamitin ka. Katulad nito, di ba? Si Pablo mismo eh. Takot pa nga yung mga tao na pinuntahan niya, Panginoon naman,
killer yan, ba't ko witnessan yan eh? Baka ganun minsan ang ating kalagayan, pero tandaan ninyo, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Nung tayo tumanggap sa Panginoon, may banal na Espiritu tayo, huwag kayong matakot. Kwentuhin nyo lang ang tapat eh. Ang Diyos namin ay tapat, nagliligtas sa makasalanan. Kung kikilala mo makasalanan ka, tatanggapin ka ng Panginoon. Kasi kinilala mo ang Diyos bilang Panginoon mo. Yun lang naman eh. So hindi mo natin kailangan galingan, mag-Bible college para masulwin. Hindi naman po eh. Mas ginagamit pa nga ng Diyos eh. At minsan naalala ko tuloy yung mga negosyante. Minsan may mga negosyante mas ginagamit ng Diyos. Sino ba ito? Yung mga kasama ni Paul, si Aquila at Priscilla. Ginagamit na lang kanilang negosyo para sa gawain ng Diyos eh. Ang ganda nun. Kaya lang, dito po ay pinakita na sabi diyan, ay nagkatanggap lang tayo ng kahabagan, ng mercy ng Diyos. Kaya dito ay mapapansin natin na dito sa verse 12 ng Psalms 33, mapalad talaga ang bansa natin. Bakit? Unang-una, marami na rin tayong mga ilaw ng mundong ito. Kaya kahit anong kabulukan gawin nila dyan sa taas, nandito pa ang mga asin, nandito pa ang mga ilaw. Ang gagawin natin ay, ipanalangin sila. Okay. At habang pinapanalangin nating mga namumuno, ipanalangin natin ang ating sariling simbahan na tayo'y pamunuan ng banal na Espiritu habang bigyan tayo ng kalakasan. Ano po? So yan po ang ating first point, the chosen people for His own inheritance. Number 2, verse 13 na tayo. Okay, verse 13. The Lord looked from heaven, He behold all the sons of men. So pag binanggit dito ang sons of men, Old Testament, New Testament, ang daming mga explanation, ang mga dalubhasa. No, wala naman sa ayos. Okay, dalawa lang naman tinutukoy yan eh. Pag sinabing sons of men, tao ito. Pero pag sons of God, iba na yon, di ba? So isa lang ang binabagit dyan. Now dito, ano ba ang mapapansin natin? O anong aral ang makikita natin dyan? Dito sa verse 13, okay, the children, o sabi dyan, verse 13, sons of men, these children of God, or the people of His own. Bakit po? Tingnan niyo po ang verse 13 na pagkasulat ni David. Okay, sabi na verse 13, the Lord looketh from heaven, He behold the sons of men. Nakikita niya ito. Alam niya ang kanya at alam niya ang hindi ang kanya. Okay? So, sa verse 13, the Lord looks from heaven, He is watching, He sees all the sons of men. Alam niya ang mabuti at masamang ginagawa ng kanya mga tao sa baba na naggumawa sa atin. Siya ang gumawa, mga kapatid. He created the sons of men. Ang passion nila, their passion, their hearts, individually, hindi pare-parehas. Ano po? Nothing escape from the eyes of God. From verse 13, tingnan natin po ang verse 14. Okay, sabi doon, from the place of His habitation, He looked upon the inhabitants of the earth. He fashioned their hearts alike and considered all their works. O, tingnan niyo po binabantayan niya ang ating mga ginagawa sa verse 15. Verse 15. Yan, siya ay nasa mga puso nilang lahat at humuhugis at ang lahat nilang mga gawa ay nagmamasid. Bakit po? Sino nagkukontrol ng puso ng totoong anak ng Diyos? Sino nagkukontrol? Yung self or the Spirit of God? So yun po ang tinutukoy ng verse 15, siya na nasa mga puso, passionate their heart. Okay? At humuhugis. Siya po ang nagkukontrol, siya po ang mamando, siya po ang owner, siya po ang manager, siya po ang shepherd, siya ang lahat, sabi ng verse 15. Okay? Kaya dito ay, at sa lahat ng kanilang magawa ay nagmamasid. Kung hinuhugis ng Diyos ang puso natin, so therefore nagbibigay ito ng glory sa Kanya, lalo niya itong patatabain ang puso mo sa paggawa ng gawaing mabuti. Okay, so dito po ay ang isang nakakamangha sa ginawa ng Diyos. Okay? He knows all our thoughts. Di ba? At yung mga puso nila, okay? Kitang-kita ng Diyos ang mga itinitibok nito. Kung siya'y nagagalit sa kanyang kapatid, kung siya'y nagsiselos, kung siya'y naiinis, lahat ng thoughts sila sa puso nila nakikita ng Diyos. Okay? Nakikita ng Diyos ang ibang tama at karnal sa paningin niya. So therefore, totoo yun eh. Lahat tayo, magmula sa akin hanggang sa baba, lahat tayo nilinis, binanal ng Diyos. Pero mga kapatid, dahil suot natin ang lamang ito, yung hindi kabanalan, minsan gusto natin gawin. Yung unholiness, yung mga ayaw ng Diyos. Okay?
Ang ibang mga karamihan dito, sabi ng pagkasulat nito ni David, okay, may mga Kristiyano sa panahon niya. Okay, anong verse na ba yan? Baka 17 na, okay. Tama, verse 17. Verse 16 muna. There is no king saved by the multitude of an host. Tingnan niyo po ang pagkasulat ni David. Ang lalim nito eh. Verse 16. Ang isang hari ay hindi ililigtas ng kanyang napakaraming kawal, di po ba? Nakuha na niyo ang ibig sabihin ni David dito. Kung special kang anak ng Diyos, alam ng Diyos ang iniisip mo, alam ng Diyos ang iniisip mong masama, at ayaw niyang gumawa ka ng masama, banal ka. Pero may mga tao talagang ganito, sabi niya. Ang isang harang, isang nakaposisyon, ang isang mataas na ranggo, ang isang mataas na posisyon sa isang kumpanya. Parang hari ang dating niya, di ba? Ay hindi inililigtas ng kanyang napakaraming ayudante. Hindi niya kayang, kahit anong utos niya, hindi niya kayang, kahit tangki pa yan. Tingnan niyo po. Diba? Isang mandirigma, nililigtas ang kanyang makapangyarihang lakas. Sabihin natin yung Air Force, Navy, ang pinakamatindi yung Navy, di ba? Yung SEAL, Navy SEAL. Matindi yan pag yan dating sa US. Pero sinabi ng Bible yon, kahit sinong presidente, hindi kayang iligtas ng air, defense, military, ano po ba yung katihan? Mga pulang may espadang may ganon, anong tawag doon? Ranger. Sabihin na natin lahat, Navy, hukbong dagat, hukbong himapawid, hukbong ilalim o ano pa man. Okay? Hindi kayang iligtas. Okay, malapit na tayo matapos. Ang isang taong makapangyarihan. Bakit po niya sinabi ito? Okay? Sa ating mga Kristiyano, minsan nadudulas tayo, nahuhulog tayo doon sa pagdepende sa ating talino, lakas. Magaling naman ako ng pera, magpaikot. Maganda naman ang posisyon ko. Nasa mataas akong kalagayan. At siguro sa tingin ko, spiritual ako. Kaya hindi ako malalaglag. Yun ang karamihan ngayon mga kapatid natin nalalaglag dahil sa kanilang taas ng tingin sa kanilang mga sarili. Sabi dito, ang isang mataas ay hindi kaya iligtas ng kanyang napakaraming nagawa. Napakaraming achievement. Okay? So, they depend, ang ibang mga tao, they depend on Army, Navy, Air Force, kung ano-ano pa. Rather than the living God. Ganon din po ang Kristiyano. Pag nagtiwala ng isang Kristiyano sa kanyang kakayahan, kanyang talino at kanyang galing, kung ano man yan, rather than the Lord, nakakatakot, at least, malalaman nila, Kristiyano man yan o hindi, that the finest, ang pinakamagaling na cavalry that bring them victory is none other than, tingnan niyo po, balikan natin ang verse 15. Sabi ng verse 15, He fashioned their hearts alike and consider all their works. Ang Panginoon pa rin po ang nagbibigay nito sa puso nila. He consider all their works. We are the people of God, okay, in this wicked darkness, masamang bansa. Kasi palagi natin masamang bansa. Bakit? Nagkukot ng mga Bible eh. Pero tingnan nyo mga ginagawa nila. Pero ikukot nila ang salita ng Diyos, nakakarumal-dumal to sa tingin ng Panginoon. Okay? Kaya dito po ay, ang Diyos naglagay sa atin ng tamang gagawin sapagkat siya nagkukontrol ng puso natin. Mararamdaman mo at makikilala mo ang isang taong control ng kanyang self kasi nagkukot siya ng Bible pero malayo ang ginagawa. Okay? So lahat naman tayo dyan, tatamaan yan. Hindi lang naman po sila. Last but not the least, ay ito po nasa next verse, verse 18. Okay? The character of the people whom He chosen. Ano ba ang karakter ng kanyang mga anak? Ano ba ang gagawin natin pag may nakita nating problema sa ganito? Wala nang nagsusulwining, wala nang house to house, wala nang nagbibigay sa trucks ng babasahin, ng kaligtasan. What should we do bilang tayo ay mga anak ng Diyos? Ano ba ang karakter natin sa mga ganitong bagay? Remember, He is working in us. He made us, okay? He is protecting, He is providing us whatever we want. Lahat ginagawa ng Diyos. Tingnan niyo po ang verse 18, okay? Behold, the eye of the Lord is upon them that fear Him. Yes, nagkaroon ka ng problema. Pero nakita mo, lahat ng ginagawa ng kaaway, nababaliktad. Yan ang kanyang biyaya. At habang dito sa verse 18, Behold, the eye of the Lord. Alam ng Diyos kung anong ginagawa ng kaaway sa buhay mo.
Tapos ikaw naman, nagpadala ka doon sa kaaway, na pati yung pananampalataya mo nang hina, nadala ka. Kaya nga yun po ang nakakalungkot sa mga kapatiran nating nagbabackslide, lumalayo sa Diyos. Bakit po? Alam naman nila ang Diyos nagbabantay. Bakit pagdating doon sa ganun ay, Panginoon, parang hindi mo ko sinasamahan, parang hindi mo ko iniingatan. Samantalang nandun ang protection, provision, lahat na ng Panginoon ginagawa niya. Yun po ang problema ng mga taong mahina ang kanilang pananampalataya. Yes, pananampalataya pa rin naman, kaya lang mahina nga talaga. Now, dito po ay, behold the eyes of the Lord. Ang Diyos po, hindi natutulog, okay? On those who had faith in Him. Lalong niya yung binabantayan doon. We don't have to be afraid sa mga bagay na yan, okay? Dapat maging be the best na citizen tayo ng langit. Bakit po? Hindi ba tayo tagalupa? Dapat identified tayo na bakit mga alien ito dito? Bakit ganyan mga ugali niyan? Bakit ganyan magsalita yan? Kasi nga mga tagalangit tayo eh. Pero pag tayo sumabay na sa kanila, ay alam na natin, ayaw na nilang sumama sa langit kundi gusto nila sa lupa. Gusto nila mag-stay. So, God see those who trust Him for salvation. Alam na niya yun eh. At tapos tayo yung vessel na, alam mo ba, ganito. Ay, salamat, nakakintuhan kita. Ang sarap pakinggan ka. Parang ang dami mong alam sa Bible kasi nga tayo yung vessel ng Diyos. Okay? So dito po, and who depend in His mercy for provision. Hindi natin kaya. Pero ang Panginoon gumagawa ng paraan para sa atin. These are who please Him. Ito yung mga taong nakapagbibigay kaluguran sa Diyos. Bakit po? Umaasa sa Kanyang lakas at hindi sa Kanyang talino at hindi sa Kanyang galing. Kapag pray natin po yung mga nang lupaypay, bakit po? Baka nagtiwala sila sa kanilang galing eh. Panginoon, di na kita kailangan. Magsasarili lang ako. Yun po ang kanilang failure. Pag pray natin sila, ang natutuwa ang Diyos, ang Diyos pinagpapala lalo, yung mga taong nagtitiwala sa Kanya at hindi sa Kanyang mga galing. Ano po? Kaya dito ay He looked down from the earth o doon sa lugar, from verse yun, parang 13 o 14. So, by obeying the Lord, by letting your light shine before Him, by praying for your nation, by sharing His word with others, by exercising the privilege na mayroon tayo, na tayo pwede makapagsulwining, doon po ang Diyos natutuwa. Kaya yun po ang sinabi ni David dito from verse 12 to 18, that God's people ay nagiging blessing sa bansa natin. Bakit po? Pinagpipray natin sila. Nagsusulwining tayo. Yung mga taong masama, nagiging malinis sa mata ng Diyos, pero hindi tayo nagliligtas. Ang Diyos nagliligtas dito. Christians are to be good citizen sa kaanman siyang lugar. Minsan, ang problema sa mga kabataan natin kasi ang nakikita nila yung maging sila ang sikat. No, ituro pa rin natin sila. Katulad sa Sunday school natin, tinuturo na ano bang ginawa ng Diyos. Hindi yung anong mangyayari sa mga Kristiyano, magiging ba siya mayaman, magiging siya magaling. Hindi. Ang ikwento natin sa mga kabataan ito, sa next generation, that what God hath done for us. Ano bang ginagawa ng Diyos? Habang tayo nagdurusa, tayo may mga problema, ang Diyos nagpo-provide, ang Diyos nagpo-protect, ang Diyos nagbibigay ng pangangailangan. Hindi po tayo at ating mga magulang. Okay? So, the kind of people He can bless ay yung mga taong may tiwala sa Diyos, umaasa, sapagkat dito ay kapag pinagpipray natin ang ating bansa, okay, at ang ating mga leaders, ang Diyos po natutuwa. Ibinibless din ang bansa natin. So, ang ating trabaho ay mag-share ng God's Word at mag-witness, mag-pray sa bansa, mag-pray sa church natin, the Lord will be blessed. Gusto niyo po bang gamitin tayo ng Diyos sa bansa natin at sa mga taong yan? Patuloy po tayo. Huwag po yung manghinaan kasi ang last na manghihina, di ba, sa isang bayan ng Diyos, kapag ka nanghina ang kanyang bayan, nagpapadala siya ng blessing. Ano po? Hindi po ang Panginoon nagkukulang. Ano man mangyari sa kanyang mga tao, God provide, God protect, at higit sa lahat, pag may mahina, magpapadala siya ng malakas eh. Ganun lang naman yan eh. Kaya wag po tayong mapanghinaan ng loob. Sabi po ng ating pinag-usapan dito sa verse 12 hanggang verse 22, that blessed is the nation na mayroong mga anak ng Diyos. Special ito sa kanya, pinoprovide niya ito, pinoprotect niya ito, ano mang kailangan niya, nagpo-provide ang Diyos. Kung wala sa ating paligid, nagdapadala siya. Proven ko na po yan dito, sa lugar na ito. 20 years na rin ako dito mahigit. Kung anong kulang dito, nagpapadala ang Diyos eh.
Nung nawala yung mga inaasahan ng Diyos dito, nagpalit siya ng panibago. At lalo na po yung mga magtatapos ngayong mga estudyante natin, ibibless ng Panginoon yan. Kung sila ay, sabi doon sa ating binasa, kung sila ay magpapatuloy sumunod sa Diyos, sa covenant, sa kasunduan, kung susundin ang kanyang mga batas, magiging maganda ang kanyang bayan, matutuwa ang Diyos, ibibless niya ang bayan. Kasama ko po ba kayo? Magpipray ngayong gabi para sa ating bayan at sa ating namumuno. Tayo po magsitayo, tayo po magtatapos sa araling ito. Nagilang Diyos, salamat po sa pinakita ni Haring David na isinulat sa amin na kung paano ipag-pray ang bansa at mapalad kami na yung mga tao sa lugar na ito na kahit mayroong kadiliman sa aming bayan, Lord, gamitin niyo po ang bawat isa sa amin. Ang aming trabaho, pag-pray sila, pag-pray ang namumuno, ipag-pray ang mga hindi pa nakakarating sa iyo upang isang araw makakilala sa inyo. Baka gamitin niyo ito para ang inyong bayan ay muling maging banal sa iyong mga mata. Tulungan niyo po kami sa aming mga kahinaan. Ang aming mga kapatid, Panginoon, na malulupaypay katulad sa sinulat na ito, naming inaral, Panginoon, makilala nila ang akal ng mga sariling kahinaan na nagtiwala sila sa kanilang lakas, sarili at ano pa mang inaasahan nila at hindi sila nagtiwala sa iyo, Lord. I-revive niyo po sila na magtiwala sa iyong kalakasan at kakayahan, hindi po sa kakayahan nila. Maraming salamat po sa gabi ito sa pangalan ni Jesus. Amen.